Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Osef. Short for Joseph. Tubong Romblon. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa totoong karanasan. Tandang-tanda ko pang dekada 90 yon. Kabinataan ko. Kakatapos ko lang maglinis ng katawan sa poso nang matanaw kong nakangising naglakad papalapit sa akin ng kaibigan kong si Tupe. Nang tuluyan na siyang makalapit ay tinanong ko siya kung anong meron at bakit tila yata masayang masaya ito. Hindi mapawi ang mga ngiti niya sa labi. "Boy, natatandaan mo ba yung pamangkin ni Aling Lumi?" Tanong niya. Kunot noon namang napatanong ako kung sino sa mga pamangkin ni Aling Lumi. Marami kasi itong mga pamangkin. Yun bang dalagang nakatira sa Karatig Baryo? Tumpak ko man o. Yun nga mismo, si Mara. Tumangutango lamang ako noon. Ang sabi ng kaibigan ko na ito ay meron umano siyang magandang balita. Nakangisi pa ito habang pinagkukus ko sa mga palad at hindi maalis-alis sa mukha nito ang sayang nararamdaman. Tinanong ko kung anong meron. Gawa ng nasa Maynila ang dalagang yon sa pagkakaalam ko. Sunod-sunod siyang tumango at nagwikang nabalitaan niya umanong dumating ng araw si Mara galing sa Maynila at noong nakaraang linggo pa ito naroroon. Huli pa nga daw ito sa balita. Bagya akong natawa sa kaibigan ko dahil alam kong noon pa mang mga binatilyo pa lamang kami ay patay na siya sa pamangkin ni Aling Lumi. Magpasa hanggang nagbinata na kami. Natatandaan ko pang palagi niyang inaabangan sa gilid ng kalsada ang dalaga. Sa tuwing bumibisita ito sa tiyahin nitong matandang kapitbahay naming si Aling Lumi. At sa tuwing natatanaw niya na nga si Mara Sir Seth, ay para itong butiking pinutulan ng buntot at hindi magkamayaw kung ano ang gagawin. Kung lalapitan niya ba ang dalaga para ipagtapat ang nararamdaman niya o hindi nun. Hanggang sa makaalis na papuntang Maynila ang dalaga, ay hindi nakapagtapat ng nararamdaman ng kaibigan ko. Noon ngang nalaman naming umalis na si Mara papuntang Maynila, ay naglasing ng ilang araw pa si Tupe. Dahil nagsisisi siyang hindi niya na ipagtapat sa dalaga ang tunay na nararamdaman niya para dito. At ngayong naroroon na ang dalaga gaya ng sinasabi niya, mukhang nabuhayin na naman ang loob ang kolokoy. Kaya pala ganun na lamang ito kumakangiti nun. "Boy, samahan mo ako ah." Wika niya sa akin sabay tapik sa balikat. "Samahan saan?" Maang-maangan kong tanong sa kanya. Sa totoo lang, naulaan ko na kung saan siya magpapasama. Dating gawi umano, samahan ko siyang pumunta sa bahay ni Mara. Sisiguraduhin niya umanong sa pagkakataong yun ay magtatapat na ito kay Mara, bago pa man siya maunahan ng iba. May kasamang kindat pa yon. Talaga lang ah. Siguraduhin mo lang talaga dahil baka mamaya bigla na namang umurong yung dila mo at magmumukha na naman tayong hungang sa harapan ng dalaga tulad nun. Tugon ko at ipinaalala sa kanya ang nangyari sa amin nun. Sabi nito, hindi na umano at ibang-iba na siya na yon. Malakas na ang loob niya. Sinabi ko sa kanyang sa bahay na namin ituloy ang pag-uusap at dapat ay planuhin niyang mabuti ang mga dapat niyang gawin para naman hindi masayang ang pagpunta-punta namin sa baryo ng dalagang nagugustuhan niya. May kalayuan kasi sa lugar namin ang baryong tinitira ng dalaga, Sir Seth. Sa tansya ko ay mga nasa 1 oras mahigit kong lalakarin yon. Medyo liblib pa naman ang tirahan at may dadaanan pa kaming bakanting lupang walang kabayan. Nang nasa bahay na nga kami at tapos na ako makapagbihis ay plinano naming maigi kung ano ang gagawin niya. Nang sa ganon ay hindi sayang sa oras. Matapos naming mag-usap ay sinabi namin sa barkada ang balak gawin ni Tupe. Pumayag naman sila. Isa-isa pang ang nagboluntaryo na mga pwedeng dalhin sa bahay ng dalaga.
Naliligawan ni Tope. Nung sumapit na nga ang 6:00 ng gabi ay umalis na kaming magbabarkada. Bitbit ang alak at pulutan ay tinuntun na namin ang daan papunta sa baryo kung saan aakit ng ligaw ang kaibigan namin. Habang naglalakad ay kung ano-ano na lamang ang napagkwentuhan namin noon. Makaraan namang ang mahigit 1 oras ay narating na namin ang baryo ng bahay ni Mara. Sakto namang paparating ang ama ng dalaga kaya tinanong niya kami kung ano ang kailangan at bakit kami naroroon. Mang Tonyo, nandiyan po ba si Mara? Magalang na tanong nito sa ama ng dalaga noon. Oo, bakit? Anong kailangan nyo? Tanong niya muli sa amin. Ano po? Aakyat po sana ako ng ligaw kay Mara. Lakas loob na wika ni Tope. Nakita kong biglang sumimangot ang mukha ng ama ni Mara at nagwikang, ano? Aakyat ka ng ligaw sa anak ko? Natatarantaman ay pilit na ikinalma ni Tope ang kanyang sarili habang sunod-sunod na napalunok ng laway bago tumango sa matanda. Oo, aakyat po sana ako ng ligaw kay Mara. Seryosong nagwika ang ama ng dalagang hindi siya papayag na may manligaw sa anak niya. Hindi ba umano namin alam na may sakit ang kanyang anak? Kaya wala itong panahon para harapin ang kaibigan ko. Alam niyo mga iho, mas mabuti pang magsiuwi na lamang kayo sa inyo, ha? Gabi na baka pinaghahanap na kayo ng magulang niyo. Anya ng matanda. Akmang papasok na sana sa bahay nito. Mabuti na lamang at dumungaw sa bintana ang ina ni Mara, kung kaya't nakita kami nito at tinanong kung ano ang kailangan. Agara namang nagsalita si Tope at nagsabing bibisita kami kay Mara at mangangamusta lamang umano. Sinabi naman ng nanay nito ni Mara na papasukin umano kami para naman makita umano namin si Mara noon. Inutusan niya yung ama ni Mara. Tutulman ng ama ni Mara na pumasok kami sa bahay nila. Wala itong nagawa dahil sa ang ina na mismo ni Mara ang lumapit sa amin at inaya kami nitong pumasok sa loob. Nung naglalakad na kami papasok sa loob ng bahay, grabe ang pagkabog ng dibdib ko nang sipatin ko ang ama ni Mara. Paano ba naman kasi Sir Seth? Nakita kong matalim ang mga matang sinusundan kami nito ng tingin. Na para bang konting pagkakamali lamang naming magkakaibigan. Tiyak na may kalalagyan kami. Pakiramdam ko tuloy, parang ako yung nanliligaw sa anak nila. Narinig ko namang napabuga ng hininga si Tope. Indikasyong kinakabahan nito. Pinaupo naman kami ng ina ni Mara at tatawagin niya na lamang umano ang dalaga. Pagkatapos ay pinuntahan nito ang dalaga sa kwarto. Nakangiti namang inabot namin ang dalang alak at pulutan kay Mang Tonyo. Inabot naman ito ng matanda at sinabihan kaming maghintay lang sandali dahil isasalin niya lang sa pitsyel ang alak na dala namin noon. Grabe, nakakakaba naman si Mang Tonyo. Parang isang pagkakamali lang natin mayayari na tayo eh. Pabulong na wika ng kaibigan naming si Marco. Oo nga eh, nagbago na siya. Hindi naman kasi siya ganyan dati sa atin eh. Wika ni Leo. Sinaway ko naman sila at sinabihang huwag maingay dahil baka marinig sila ni Mang Tonyo. Mayayari talaga kami nun. Baka may problema lang si Mang Tonyo. Kaya ganun ang naging tugon niya sa atin. Hayaan niyo na lang. Dagdag kong saad. Sabagay, baka nga. Natigil lamang ang pag-uusap namin noong makita naming papalapit na ang dalagat. Inaalalayan siya ng kanyang ina. Nang makita ko siya Sir Seth ay nagulat ako dahil malayong malayo ng itsura niya nung bago siya umalis papuntang Maynila kaysa ngayon. Isipin niyo na lang, ang dati niyang magandang hubog ng katawang kinababaliwan ng kaibigan namin ay grabe na ang pangangayayat at parang butot balat na lang. Ang napakaganda niyang mukhang malabirhen ay wala na.
Umpak ang pisngi nito. Nangangalumata na animoy walang maayos na tulog. Medyo nangulubot na ang kanyang balat na aakalain mong tumanda siya ng 10 taon mula sa kanyang tunay na edad. Siguro ay dahil sa nangayayat siya kaya ganun na lamang kakulubot ang balat nito. Nagkatinginan pa kami ni Tupino na kapwa nagtatanungan sa isipan kung ano ang nangyari kay Mara. Bakit naging gano'n ang kanyang katawan? Gawa ng hindi ba't karamihan sa mga pumupunta sa Maynila ay gumaganda lalo. Puputi at lalong kikinis ang balat. Pero bakit parang kabaliktaran naman ang lahat kay Mara nun? Nakita kong hinang-hina na siya maglakad at kung hindi pa aalalayan ng kanyang ina ay paniguradong babagsak ito. Mabilis nang kumilos si Tupe at nilapitan ng dalawa at tumulong siyang alalayan si Mara na makaupo. Alanganin namang ngumiti ang mag-ina sa kaibigan ko na yon. Nang makaupo na si Mara ay nagpasalamat ang ina nito kay Tupe at nagsabing pupunta lamang siya sa kusina para makapaghanda ng merienda. Nung kami na lamang ang naiwan sa sala, ay binati at kinimusta ko ang dalaga nun. Tinanong ko siya kung natatandaan niya pa ba kami ng mga kaibigan ko. Marahan namang tumango si Mara at nagsabing, papaano kami makakalimutan? Kami yung magbabarkadang walang tigil sa kakapunta sa bahay nung hindi pa siya pumupunta sa Manila noon. Oo nga naman, sabi ko nga. Medyo natatawa ko pang sagot sa kanya. Magsasalita pa sana ako nang makita kong papalapit na si Mang Tonyo at may dalang alak. Hinayaan niya kaming magkaibigang mag-inuman sa balkonahin ng bahay nila. Maliban lang kay Tupe. Hayaan raw muna naming makapag-usap ang dalawa ng masinsinan nun. Tumayo na kayo dyan. Sumunod na sa akin dito sa balkonahe. Wika pa sa amin ni Mang Tonyo at nauna nang maglakad papunta sa balkonahe nun. Tiningnan ko si Tupi at binulungan siyang bahala na siya kay Mara. Lakasan ng loob at sabihin sa dalaga ang nararamdaman para wala na siyang pagsisihan sa uli. Tinapik-tapik naman ni Tupi ang balikat ko bilang pagtugon. Pagkalapit namin kay Mang Tonyo ay inumpisa na kaagad ang inuman. Sa katagalan ng pag-iinom namin ay nagulat na lamang ako nang biglang magsalita si Mang Tonyo ng, alam niyo ba kung anong sakit ng anak kong si Mara? Kaya biglaan yung pag-uwi niya dito. Halos sabay-sabay kaming napatingin ng mga kaibigan ko kay Mang Tonyo. Napansin kong lulugo-lugo na ito at panay ang pagsinok. Kaya batid namin na lasing na ang matanda nun. Tingnan ako ng matanda at tinanong kung may idea na raw ba ako kung ano ang sakit ng kanyang anak. Sunod-sunod naman akong umiling at sinabing hindi ko alam. Sa katunayan nga niyan ay kanina ko lamang nalamang umuwi na pala ang dalaga. Kung hindi pa ako sinabihan ng kaibigan kong si Tupe, hindi ko pa malalaman nun. Humingi ako ng kawalang galang at tinanong kung ano ang sakit. Kung bakit bigla na lamang itong nangayayat ng ganon. Napatingin ako sa dalagang kausap ng kaibigan ko. Sandaling napabuntong hininga si Mang Tonyo bago nagsalita nun. Ayon kay Mang Tonyo, una nilang dinala sa pagamutan sa bayan ang dalaga para suriin kung ano ang sakit niya. Pero nakailang beses na silang nagpabalik-balik sa pagamutan at nagastos na nila ang lahat ng naitabing pera. Malaman lamang kung ano ang sakit at gumaling ang anak niya. Walang makitang resulta ang mga doktor kung bakit dinapuan ng kakaibang sakit ang kanyang anak. Lahat na ng pagsusuri ay ginawa pero wala pa ring nangyayari. Mabuti na lamang at may nakapagsabi sa kanilang subukan nilang patingnan sa albularyo ang anak nila. Dahil kung hindi kayang gamutin o hindi makita ng mga doktor kung ano ang sakit ni Mara, baka tanging ang albularyo lamang ang kayang makakapagpagaling sa kanya. Dahil sa ipinayo sa kanila ng taong nakausap nila, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agaran na nga silang naghanap ng albularyo.
Noon ngang makahanap na sila at napatingnan ng anak nila, nagulat si Mang Tonyo nang sabihin sa kanila ng manggagamot na hindi isang ordinaryong sakit ang karamdaman ng kanyang anak. Nagwika siya sa albularyong diretsay na nitong sabihin sa kanilang anak kung ano talaga ang karamdaman nito. Nanlumo siya nang sabihin sa kanyang niyanggaw ng isang aswang ang anak niya. Kailangan ng mahabang gamutan bago maalis ang yanggaw na yon. Sinabi pa ng albularyong kilala ni Mara kung sino ang nangyanggaw dahil palagi niya itong nakakasama. Nayanggaw ho, pero paano? Ang ibig kong sabihin, paano siya nahawaan ng pagiging aswang? Di ba nasa Maynila siya? Tanong ko. Malungkot na tumango ang nakainom na si Mang Tonyo at sinabing may kasamahan sa trabaho ang kanyang anak na nanggaling pa sa isang probinsya kung saan bantog ang mga aswang. Malakas ang kanyang kutob na yon ang nangyanggaw sa anak niya noon. Dahil ang kwento sa kanya ni Mara, ang kasamahan nitong tagaroon ng palaging kasakasama nito sa bahay na pinagtatrabahuan. Mahilig umano yung magbigay ng mga kung ano-ano, partikular na sa pagkain. Marami pa ang mga bagay na ikinuwento sa amin si Mang Tonyo. At dahil na rin siguro sa kalasingan kaya hindi niya na napigilang ibulalas ang lahat ng saloobin patungkol sa nangyari sa kaisa-isa ang anak niyang babae. Kung alam ko lang sanang ganyan ang mangyayari sa anak ko, hindi ko na sana siya pinayagang lumuwas na Manila para magtrabaho. Hindi kami nakaimik na mga kaibigan ko sa sinabi nito. Natameme kaming lahat. Nakita kasi naming mayat-maya ang pagpunas ng mga mata ni Mang Tonyo. Hindi ka siyang nagpipigil lamang itong huwag tumulo ang luha sa kanilang harapan. Matapos naming mag-inuman ay umuwi na kami dahil anong oras na rin nun. Habang naglalakad pa uwi, ipinagtapat naming magkaibigan kay Tope ang tungkol sa sinasabi sa amin ni Mang Tonyo. Hindi naman nagulat si Tope matapos naming sabihin yon. Kaya napatanong kami sa kanya. Malungkot na sinabi ni Tope sa aming nabanggit na umano sa kanya ni Mara ang tungkol sa karamdaman nito. Sa katunayan umano, yun lang ang pinag-uusapan nila kanina. Kaya pala malungkot ang kaibigan ko kanina noong nagpaalam kaming uuwi na. Tinanong siya ni Leo kung itutuloy niya pa ba ang panliligaw kay Mara. Gayong hindi magtatagal ay baka maging aswang ang dalaga. Hindi ka ba natatakot na baka mamaya hindi siya mapagaling ng albularyo na gumagamot sa kanya? Tapos tuluyin ng maaswang si Mara? Tanong ko. Alam mo par, kung mahal mo talagang isang tao, kahit ano pa yan, kahit na magiging aswang pa yan, hindi mo titingnan kung ano ang katayuan niya sa buhay o kung ano ang nangyari sa kanya. Bagkos tutulungan mo siya siguro malagpasan yung pinagdadaanan niya. Seryosong wika ni Tupinon. Dumako na nga ang usapan namin sa aswang. At dahil sa usapin yun ay biglang nagtayuan ang aking balahibo sa buong katawan. Nang makarinig kami ng malakas na huni ng isang ibon. 2 beses lamang yung humuni. Dahil sa madilim na nga ang kapaligiran kaya't hindi namin alam kung saan nanggaling ang huni ng wakwak. Sinabi naman ng isang kasama naming si Ruel na ibon lamang umano yon. Huwag na naming pansinin. Sinabi naman ni Leo na hindi umano pangkaraniwang ibon yon. Sa ikatlong paghuni ng ibon na ito ay nagpulasa na kami. Kanya-kanyang karipas ng takbo. Dahil naramdaman naming parang malapit lamang sa kinaroroonan namin ang nakakakilabot na huning naririnig namin ng gabing yon. Wala kaming tigil sa pag-uunahang tumakbo hanggang sa makarating na kami sa baryong tinitirhan namin. Habol ang hininga at kulang na lamang ay malagutan na ako ng paghinga nun sa labis na pagkahingal.
Nakailang beses ko pang tinapik-tapik ang dibdib ko. Lumuwag lamang ang paghinga ko noon. Langya, kamalas naman oh. Sabit ko na makahinga ng maayos. Walang hiyang aswang yun. Pasalamat lang talaga yung animal na yun dahil wala akong dalang tirador. Kung meron lang, binirahan ko na yun eh. Bulalas ni Ruel. Kala ko ba ibon lang yun? Bakit ngayon sinabi mo ng aswang? Birong tanong ko sa kaibigan namin. Tawa naman ng tawang sinabihan ni Leo ang kaibigan naming si Ruel na akala niya ba hindi ito takot sa aswang? Bakit ngayon ay mas nauna pa sa aming tumakbo? Dinaig pa nito ang pusang hinabol ng pamalo noon. Sinabihan ko na silang magsipag-uwi na kami sa kanya-kanyang bahay at baka mamaya ay masundan pa kami ng aswang. Lumipas sa mga araw ay naging abala na ako sa trabaho. Maging ang iba kong mga kaibigan ay ganun rin. Kaya naman hindi na namin nasasamahan pa si Tupi na umakyat ng ligaw sa dalagang nililigawan niya. Araw ng Biyernes. Kasalukuyan kaming nasa labas ng bahay. Nang napag-usapan naming magkaibigang samahan si Tupi na pumunta ulit sa Karatig Baryo. Wala naman kasi akong gagawing trabaho sa kinabukasan kaya ayos lamang kahit abutin pa kami ng hating gabi. Nagbiruan pa kaming baka habulin na naman kami ng aswang. Dapat ay magdala na raw ng tirador si Ruel para titiradorin niya ang aswang bago pa man ito makalapit sa amin. Oo, tama. Malaki pa naman yung buwan ngayon. Kaya tiyak, magsisilabasan yung mga yan. Wika pa ni Leo sabay nagkatawanan kaming lahat. Mga baliw talaga kayo. Mas mabuti pa hiramin na lamang natin yung motor ni tatay para kahit na hating gabi na tayo uuwi, hindi nakakatakot sa daan dahil hindi na tayo maglalakad. Wika ni Leo. Yun naman pala eh. Di mas ayos yan. Dapat nakarano pa sinabi yan eh. Di sana hindi natin naranasang habulin ng kung anong ibon na yon. Sinabi ko naman sa kanilang hindi naman kami hinabol ng aswang. Siguro'y nabigla lamang kami noon at naunahan ng takot na nararamdaman. Kaya noong tumunog ulit yon ay inakala naming hinahabol kami nito. Dahil nagpulasan na kami ng takbo. Nung aalis na sana kami ay narinig kong tinawag ako ng aking ina at tinanong kung saan kami pupuntang magkaibigan. Sinabi ko namang doon lamang kami sa Karatig Baryo. Pupuntahan lamang namin ang nililigawan ni Tope. Nagtanong muli ang aking ina kung magmumotor ba umano kami nun. Nakarinig daw kasi siyang may binanggit na motor si Leo. Umuo naman ako at pinaliwanag na kung anong oras na rin kasi nun. Kung maglalakad kami ay baka abutin pa kami ng 10 oras ng gabi makarating doon. Kung sana'y maaga kayong umalis kanina, edi hindi kayo aabutin ng alanganing oras bago makarating sa Karatig Baryo. Pagtataray na wika ng aking ina. Sinagot ko siya at sinabihang hindi kasi namin naisip yun kanina. Ngayon lang kasi sumagi sa aming isipang pumunta doon. Isa pa ay magmumotor naman kami para mas mabilis makarating. Ay nako, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng magmotor. Alam niyo namang at 13 ngayon, di ba? Biyernes pa. Mahigpit na ipinagbawal ngayon yung bumiyahe dahil lapitin sa disgrasya. Tapos magmumotor pa kayo. Saway ng aking ina. Mahilig sa pamahiin ng aking ina. Lumaki kasi ito sa relihiyosong pamilya at lahat ng pamahiin ay sinusunod niya. May mga kung ano-anong abubot pa nga ang mga nakasabit sa bahay namin nun. Dahil sa pangontra umano yun sa mga masasamang elemento. Sus naman talaga si nanay oh. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Hindi po totoo yan. Kontra ko sa mga sinabi niya. Sinermo naman ako ng aking ina na makinig umano ako sa kanya dahil para sa akin hindi naman umano yung sinasabi niya. Para sa kaligtasan ko. Kaya matuto akong makinig at huwag baliwalain ang mga pamahiin. Kahit na may edad na ako noon. Dahil sa medyo may pagkasuwail ako ng mga panahong yon ay hindi ko pinakinggan ng aking ina. Salip ay nagpaalam na ako at saka nagmadaling umalis.
Dumiretso na kami sa bahay ni Leo. Hiniram niya ang motor na ginagamit ng kanyang ama't agaran na kaming bumiyahe. Pagkalabas namin ng baryo, ay kamuntikan pang sumadsad ang motor na minamaneho ni Leo. Dahil sa bigla na lamang may sumulpot na may kalakihang pusang hindi naming alam kung saan nanggaling nun. Mabuti na lamang at nakapagpreno si Leo. Napamura naman ako sa aking isipan at napawikang, pahamak na pusa yan ha. Kung hindi lang talaga nakapagpreno kaagad to, nabangasan na kami sa muka. Nagkamustahan naman kami ni Leo kung ayos lamang ba kami. Mukhang totoo yata yung sinabing pamayin ng nanay mo, paring Osep ha. Bungad na bungad pa lang ng baryo. Kamunti ka na tayong sumemplang. Pati ba naman ikaw, boy? Nagpapaniwala sa mga ganyan-ganyang pamahiin? Hindi totoo yung mga ganyan kaya huwag ka na maniwala. Saad ko. Sinabi ko pang talagang nagkataon lamang na may dumaang pusa sa dadaanan namin kaya huwag siyang magpapaniwala. Inaya ko na silang umalis na kami para makarating na kaagad. Makalipas lamang ang ilang sandali ay narating na nga namin ang bahay ni Mara. Kita mo na, nakarating tayo ditong walang nangyari kaya hindi totoo yung pamahiin na yan. Nagkataon lang talaga yung kanina. Oo na, hindi yung totoo yung pamahiin. Talagang pinapaalala mo pa sa akin yun ha. Nakangiting tugon niya. Nagulat naman ang mga magulang ni Mara nang makita kami sa labas ng bahay. Kaagad naman kaming pinapasok at nagwikang hindi raw namin makakausap si Mara dahil maaga yung nagpahinga. Kagagaling lamang umano nila sa albularyo. Naalis na ang hayop na ginawang kasangkapan ng aswang para mayanggaw yung anak nila. Kaya pinagpahinga siya ng maaga para makabawi ng lakas. Nagpasalamat naman si Mang Tonyo kay Tope dahil kung hindi sa kanya ay baka sumuko na si Mara. Nung una kasing pinatingnan nila sa paggamutan ng anak nila ay hinang-hina na ito at tila ba hindi kakayanin ng katawan nito ang gamutang gagawin. Kaya nasabi ng albularyong matagal na gamutan ang gagawin na yon. Idadaan ito sa marahang gamutan. Kapag binigla umano kasi ang panggagamot ay baka hindi makayanan ng katawan ni Mara. Maraming salamat talaga, iho ah. Tinulungan mo yung anak naming mabuhayan ng loob para lumaban. Wala po yun. Masaya po akong kahit papano. Nakatulong ako sa anak nyo. Dahil nga doon ay hindi nakaharap ng kaibigan namin si Mara. Minabuti naming magpaalam na lamang sa mga magulang nito. Sinabi naming babalik na lamang kami kinabukasan. Bago kami umalis ay pinag-iingat kami ng ina ni Mara. Dahil Biyernes at 13 umano nun. Sige po, huwag kayo mag-alala, mag-iingat kami. Magalang na sagot ni Tope. Makalipas ang ilang sandali, habang binabaybay na namin ang daan pabalik sa baryo, ay naging maayos naman ang pagbabiyahe pero nung nasa parte na kami ng walang kabayan, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang lumakas ang ihip ng hangin, pero naging maalinsangan ang paligid nun. Nagtaasan ang mga balahibo namin sa batok. Kasabay noon ay nakaamoy kami ng napakabahong malansang amoy. Nakakasulasok yun sa ilong, lalo na sa tuwing humahampas sa mukha ko ang ihip ng hangin. Tinanong ko ang mga kaibigan ko kung naamoy ba nila ang amoy na nalalanghap ko noon. Tumango naman si Leo at nagsabing, "Oo boy, mukhang natapon yata yung pabango mo ah." Maya-maya pa, may tinuro sa akin si Leo sa salamin ng motor na minamaneho niya. Nang tingnan ko ang salamin na yon, kitang-kita kong may humahabol sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, tila isang malaking asong kulay itim yon. Nagbabaga ang mga mata nito. Napalingon ako sa likuran ko. Pagkalingon ko ay doon na ako napasigaw. Kaya't lumingon na rin ang mga kaibigan ko at napasigaw na rin. Sa kadahilan ng
ang kaninang nakakapanghilakbot na asong humahabol sa amin. Hindi aso. Parang tao na. Nagsisisigaw na rin si Ruel dahil siya ang nasa pinakahulihan. Takot na takot niyang sinisigaw ang katagang aswang. Sinaway siya ni Tupe na huwag maglilikot dahil malalaglag ito sa motor o kaya naman ay sumemplang sila. Dali na, bilisan mo na yung pagtakbo. Maabutan na tayo eh. Muling sigaw ni Ruel. At mayat mayay hinahampas niya sa braso itong si Tupe. Dahil sa kalabisang takot na nararamdaman. Kaya naman gumewang-gewang ang motor na yon. Sinabing huwag kayong malikot eh, madidisgrasya tayo. Galit na sigaw ni Leo habang pilit na pinipigilan ang manibela ng motor. Nang sipatin ni Leo ang nilalang sa salamin ng motor ay mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan. Hindi pa rin magkamayaw sa pagsisigaw ang kaibigan naming si Ruel. Paulit-ulit niyang inuutusan na bilisan pa ang pagpapatakbo dahil maaabutan na kami noon. Ito na nga eh! Binibilisan ko na nga, hindi mo ba nakikita? Naiirita na siya sa ginawang kaingayan ng kaibigan. Mas mainam nang tumahimik na lamang umano si Ruel at wag nang magsisisigaw pa dahil hindi ito nakakatulong. Habang binabagtas namin ang kalsadang walang kabahayan, puro talahiban at nagtataas ang puno sa gilid ng daan ay labis-labis ang takot na nararamdaman ko. Sa kadahilan ng malapit na kaming maabutan ng isang kahindik-hindik at nakakakilabot na nilalang na may malapaniking malapad na pakpak. Kasing laki yon ng nakabukang payong habang hinuhuni ang tunog ng wakwak. Nang titigan ko ito, pabulusok yung pumunta sa kinaroroonan namin. Muling nagsisisigaw na naman si Ruel at sinabi niyang mas bilisan pa umano ang pagpapatakbo. Walang tigil siya sa pagmumura dahil sa ilang di pa na lamang ay madadakot na siya ng nilalang na yon. Dahil sa takot na kaming magkaibigan ay hindi na namin namalayan ang mga sumunod na nangyari. Dahil saktong pagliko namin sa kalsada, may nakasalubong kaming dalawang magkasunod na motor. Sabay na dula sa mga motor. Sumadsad kami sa kalsada at sa kasamaang palad, tumilapon ako't naramdaman ko na lamang ang pagtama ng likuran ko sa isang matigas na bagay. Tumama rin ang kaliwang braso ko sa matulis na bagay at nakaramdam ako ng hapdi at kirot. Bago pa man ako nawala ng malay, may nakita akong lumilipad na papalayo na parang napakalaking ibong nagbabaga mga mata. Hindi ko alam kung panaginip lamang yon o kung totoo. Nagkagulo na rin ang mga kalalakihang sunod-sunod na nagsipagbabaan ng motor at patakbong nilapitan kami at narinig kong may malakas na sumigaw at binanggit ang katagang aswang. Nagising na lamang akong may benda sa braso. Nang inilibot ko ang paningin ay napagtanto kong nasa pampublikong pagamutan ako noon. Nasa tabi ko ang aking ina't nakaupo at pinsil-pisil ang binti ko. Bumalik sa alaala ko ang nangyari at tinanong ko ang aking ina kung nasaan ang mga kaibigan ko. Sinabi niya namang nauna nang nakauwi ang iba dahil hindi naman masyadong napuruhan nung madisgrasya kami. Pero si Ruel, mukhang mananatili pa umano ng ilang araw sa pagamutan dahil simentado ang binti niya. Nabali yun nung tumama sa nakausling malaking puno. Kung niwala ka at nakinig ka lang sana sa sinabi ko, hindi sana'y walang masamang nangyari sa inyo ng kaibigan mo. Humingi naman ako ng tawad nang sabihin yun ng aking ina. At sinabi sa kanya ang katotohanan kung bakit kami nadisgrasya. Nung unay hindi pa naniniwala sa akin si nanay. Sinabi niya pang gumagawa ako ng alibay para hindi niya masermonan pagka-uwi sa bahay noon. Pero noong sabihin sa akin ng aking amang minsan na raw siyang may nababalitaang may aswang sa lugar na pinuntahan namin, doon pa lamang ay naniwala ang aking ina. Habang nagpapagaling na ako sa bahay ay doon ko pa lamang naisip na tama ang nanay.
Kung nakikinig lamang ako sa kanya ng gabing yon, hindi sana ay walang masamang nangyari sa aming magkaibigan. Naisip kong wala namang mawawala kung maniniwala ako sa pamahiing pinaniniwalaan ng aking ina. Magmula nang mangyari sa amin ang kababalagang yon, ay may nababalitaan pa akong sunod-sunod na nangyaring kababalaghan sa karatig lugar. Pumupunta pa rin naman kami sa bahay ni Mara dahil sinasamahan namin ng kaibigang sa tupi. Pero sa tanghali na kami pumupunta nun, kapag walang trabaho at hindi na kami nagpapaabot pa ng gabi.